She needs to secure a temporary restraining order in order to be a candidate in the 2025 elections. The COMELEC says the TRO is needed because she was slapped with perpetual disqualification by the Ombudsman. Go's lawyer Stephen David earlier confirmed that she will seek re-election as mayor of Bamban, Tarlac. Several lawmakers, including Senator Win Gatchalian, called on COMELEC to immediately disqualify Go. Kung hindi ka Pilipino, hindi ka pwedeng kumandidato. Kahit anong posisyon, either kahit na barangay captain, bawal siya kumandidato. At yan ay napatunayan na ng COMELEC doon sa kanilang fingerprint matching. Yes, sa fingerprint matching nga napatunayan and sa Ombudsman. Ombudsman. Go Waping, Alice Go iisa. Ang problema, no case has yet to formalize the case against Alice Go na hindi siya Pilipino. Kaya nga cancellation of citizenship, wala pa. Inaantay nila yung desisyon ng Ombudsman. Oo. Or may mag-challenge ulit. May Ombudsman decision na. Yung perpetual disqualification. Hinihintay natin yung TRO ng Supreme Court. But we all know naman kasi immediately executory ang order ng Ombudsman but without finality. Yun ang malinaw doon. So kaya nga ni Chairman George, hanggat wala pang TRO, we have to receive the copy of the filing. Re-receive lang naman Iba ministerial lang naman. Oo, iba pa rin yung usapin kapag siya ay mailagay sa official candidates. Kung na-TRO siya, di pwede siyang tumakbo. Diba? Kung hindi siya na-TRO, di wala, out ka na. You have to remember, last week, over the weekend din ba yun? Di ba, na-cancel din yung kanyang passport? Cancel na rin. Philippine passport. Philippine passport, oo. So next step is yung question of citizenship actually. Sa courts na ata yun Ito kasi ang, kumbaga parang, di ba nakikita natin, parang tactic ng kabilang kampo nila Alice Go, na ipakita sa atin, o sa Philippine government, na ang tawag dito, sila, naninindigan siya. Diba dun sa claim niya na hindi daw siya Chinese spy at hindi daw siya sangkot sa mga pogo. Na Pilipino daw siya. Pilipino daw siya.